Hello guys, sa magandang umaga sa ating lahat. So meron akong problema guys ng aking drill. Yan. Hole. Ito yung brand ng Conmed. Hole 50. So ang problema niya guys, ayaw niyang mag-on. Walang power. So okay naman yung battery. So yung battery ko, chinarge ko yung mga battery niya. Ayan. Nag-charge ako ng battery para malaman ko yung battery lang ang problema. So hindi guys, hindi siya battery. So tinatry ko yung i-charge yung battery. So ayan. So pag sinukat ko ng meter yung mga battery ko, ayan. Sinukat ko to ng battery. Positive, negative. So meron siyang 14 volts. So 13. So 13 kasi to guys. Ayan. So meron siyang 13.2 volts, 33 watts. So yung isa, pag sinukat natin, meron siyang 13, positive, negative. Ayan. Ito guys, meron siyang 13.2. So 13.2 guys. So dapat yan, gagana yan. So ang problema, ayaw niyang gumana. Ayan. So wala siyang hindi siya gumagana guys. So pag tinignan mo naman siya, so hindi naman siya stuck. So umiikot naman siya. Ayan, malambot siya guys. So hindi siya stuck, hindi siya naka-stuck. Ang problema lang talaga is yung motor niya, walang yung gumagana. So yan, bubuksan natin. So first time kong magbukas nito guys, kasi ang lagi kong ginagawa dito is yung brand na Universal. So yung ginagawa ko dati yung Universal na brand. So ito iba naman to, yung Hole naman to na brand na ginagamit sa R2. So tingnan na lang natin. So gagamit tayo ng mga precision tools. 4 na screw lang to guys, pwede mong tanggalin. Meron siyang 4 na screw. Isa. Okay. So yung gitna guys, hindi na kailangan tanggalin yan. So 4 na screw lang. Uy. So anong nangyari? Yun guys, oh. Kasi nagkaganito yung mga drill natin guys, kasi ino-autoclave to. So pinapadala to sa CSSD, pinapa-sterilize every patient. So pag tinignan mo yung loob ng unit mo is ganito guys, oh. So yan, makita mo yun guys, napaka dumi. Ayan. So ayan, oh. So either dito lang ang may problema o yung motor niya mismo guys. So ang motor kasi guys, hindi siya okay naman yung motor niya, hindi naman siya nag-i-stack. So titingnan natin is yung hihilain natin yung pinaka control niya, kung mahihila natin guys. So merong screw yan dito. So ang screw niya sa loob is hindi siya Allen key, special tool siya. Siya siyang star screw. So mayroon siyang star screw dito. So medyo matigas siya, pero kaya naman.
So meron siyang tatlong screw guys. So masyado siyang corroded. So ayun guys, nakita mo naman yung pinakaano niya. Takip niya is na ano na guys, lumutong na. So yun na ito ang problema ng mga ini-sterilize na instrument. Kasi ini-sterilize to guys sa 134 degrees. So 134 degrees ang gamit nating temperature. So ganito talaga mangyayari, lumulutong yung mga kable. Ayun o. Lumulutong, tingnan mo naman. So malutong na yung mga kable. Lalo na dito guys, oh. Ganyan na to. So parang ano na siya, nag-brittle na yung kable niya. So either yan. May problema na yung pinaka motor niya guys. So titingnan natin kung matanggal yung mga screw. Ayun. So mayroong lock washer. So, sa paggawa ng mga ganito guys, sa mga ganitong precision na unit, so mahirap talaga. So, kailangan lang nating tiyagaan. Kung may matyaga, so magagawa natin. Pero pag hindi tayo matyaga sa mga ganito, tapon na to guys eh. So yun, may mga ano siya. So ang tinitingnan ko kung paano siya mahila. So, wala akong option para hilain tong ano na to, unit na to. Hindi tulad nung isa, so medyo maluwag siya. So ito guys, wala siyang space. Yung hole na to na Conmed ang brand. So mahirap to. Mahirap siya gawin. Kasi yun ang lumutong na siya. So kahit gaano pa ka ano yan, kahit pa gaano ka So ayan guys, oh. Tingnan mo yung kalawang niya. So makita mo yung kalawang niya, oh. So, ganun pag i-steril yung isang unit. So, pag i-sterilize yan, ganyan talaga. Kinakalawang yan. Kasi nag-accumulate yung ano niya yan. Nag-accumulate yung ano. So, titingnan natin kung kaya pa ba nating ma-repair to. So, titik natin yung ano niya, resistance ng ano niya. Yung meron pa ba. So, meron pa siyang 550 ohms. So, medyo okay pa siguro to. So, meron siya. Meron pa siyang resistance. Ang ano lang natin is yung sensor niya. May sensor kasi to. Yan. Ito yung sensor niya. Ang problema ko guys is yung mga wire is ano na, nagbe-brittle na. So hindi ko alam kung paano siya hihilain. Kasi first time kong maghugot ng ganito. So tinitingnan ko kung paano. So lagyan ko muna ng ano, pangtanggal ng kalawang. So yun lang muna ang gagawin natin. Ibabad lang muna natin sa pangtanggal ng kalawang. So ginagamit ko CRC, yung quick dry. So pang ano lang muna to. Hindi to lubricant. Ay hindi to yung oil base.
non-oil based to. Ayan o. Cleaner for electronic equipment. Yan. So ito yung ginagamit ko muna siya. Para matanggal ko lang yung tinitingnan ko kung kaya kong hilain to. So wala naman akong ibang matong buksan dyan. Ito wala din. So dito meron akong isang screw. Hindi ko alam kung kaya ba itong buksan. Pero hindi ito di tornilyo. Dito. So dito wala akong makuha. So ito guys, first time ko kasi magbukas ito, kaya pinapag-aralan ko pa baka dito bubuksan natin. Total sira naman to. So hindi mo na kailangang matakot na buksan dahil unang-una wala nang warranty to. So it's more than 10 years na namin ginagamit to. Itong unit na to. So 2015 namin nabili to. So ngayon 2000. Almost 10 years na guys. So bawin-bawi na to sa mga binabari ng tuhod. Mga doktor. So tingnan ko kung paano ko siya hilain. So ganun talaga pag nakalawang guys. Tingnan mo itsura. So yung niya. So talagang makalawang. Either yung switch din dito ang may problema. Yan. So yan. So grabe ang kalawang. So yan guys, pag binugahan mo ng puro kalawang. Grabe. So talagang puro kalawang guys yung tumutulo dito. So yung itsura niyan, kalawang. Ayan, medyo malinis-linis na ng konti dito. Pero hirap pa rin akong tanggalin. Ito, mag-aaralan ko kung paano ko sa hugutin. Grabe. Kalawang. My video is incomplete. Why incomplete? You also receive 120 minutes? What? 120 minutes? STC? I receive 120 minutes. For what? Free. No, mate. You did not? Maybe in my other mobile. Just now I received this. So yun guys, nilinis ko lang siya. Kailangan lang natin ng isprayan ng matindi bago natin mahila to. Ingatan lang natin to guys pag hila kasi precision kasi to. Ayan. So ayan. So nahila na natin. So ito yung pinaka mahirap na guys, trabaho sa lahat. Mga ganitong precision na item. Tsagaan lang. Kunting tsaga lang maglinis. Kasi guys, ito nga kasi ino-autoclave to. So, siyempre sa tagal na yun ang ino-autoclave. Tigas na, matigas na yung mga niya. Ito yung dapat talaga sa mga ganitong precision. Hindi yung linis-linis lang siya. Hindi yung ino-autoclave. So, pag ino-autoclave mo to, yun yung mga resulta ng magkakaroon ng problema yung mga motor.
Kasi meron itong electronic sa loob guys eh. Kahit sabihin pa ng mga manufacturer na autoclavable siya, pero hindi mo kasi magagaranti kung gaano ka gaano ka tagal o hindi masabi. Siyempre ito 2016 namin na acquired to, so almost 8 years na. So bibigay at bibigay talaga. Yan, tingnan mo yung tsura. So hihilain mo lang to. Yan guys. Yan. So nakita mo yan guys. Ganito yung loob niyan. Yan. Tinalawang na yung loob niya. Oh. So ito okay siya. Ang problema natin is hindi umiikot. So either yung ito ang may problema, yung tinutulak. So pag nakita mo yung loob guys, grabe. Dumi, ano? So yun yung mga problema. Kasi nga siyempre pumapasok diyan yung guys, yung pumapasok diyan yung mga dugo-dugo, binabarina kasi pambarina to eh ng buto. So pag pumapasok yung mga dugo, kasi tingnan mo yung kalawang guys. So tingnan mo yan. Yan. Tingnan mo yung kalawang sobra. Yan. Ngayon pag nilinis yan, kailangan mo talagang linisin yan. Grabe. So yan, pag binugahan ko ng cleaner yan, ito. Pag binugahan ko siya, doon natin malalaman na puro na pala kalawang yung loob. So grabe na yung kalawang niya guys. Makita mo ang itim-itim na sa loob. So super dumi. Ayun guys, tingnan mo yung itsura niyan. Puro kalawang. Bukod sa dito, itong pinakabaril niya. Yung pinakabaril niya guys. Ayun. Nalawang na rin siya. Pinakamotor. Ito yung pinakamotor niya. Baka sira na tong motor na to eh. Yan. Yung pinakamotor niya. So tatingin ko mukhang sira na yung motor niya. Tapos ito yung pinaka ano niya. Ngayon guys, gamit tayo ng WD-40 para malinis natin itong loob nito. Dahil hindi mo kayang linisin yan guys pag hindi WD-40 ang panlinis. Para tanggal talaga yung ano, kalawang-kalawang yan. Tapos linisin lang natin ng brush. Ayan guys, kita mo yung kalawang yan. Grabe. Grabe yung ano niya, kalawang niya. So saan yung ano ko, ikutin ko nga. So yan, grabe ang kalawang niya. So kasi guys, pag binili mo tong bago guys, isang set, napakamahal nito. Napakamahal.
So ito guys, tingnan mo yung wire niya, oh. So medyo nag-corrosion na. So kailangan nating malinis yung ano, corrosion ng ano, wire niya. So, grabe ang kalawang. So, hindi naman siya stuck. May ikot naman siya. Ang problema ko siguro yung switch niya. Pressurized kasi itong switch na to. Short na yung motor. Ito nga pala guys, baka problema natin is yung pinaka switch nya, kasi yung switch nya is magnetic. So magnetic switch to. So titingnan natin yung ano nya, baka hindi na nagsiswitch. Mahirap sa tanggalin. So dito natin titirahin. So tanggalin natin yung mga wire. So, tayo matanggal. So napakahirap opera ng ganito guys. See? Meron tayong putol na wire dito. Baka ito lang yung problema niya. Yung kulay yellow is putol. Ayan. So hindi ko alam, baka yun lang ang may issue sa kanya. Tingnan natin. So ayan. Putol yung isang yellow connector. Baka yan yung para sa switch. So baka ito lang ang sira niya.
pag sinusukat ko tong ano niya, motor. Almost shorted. So ganun naman siguro talaga yan. Kasi reciprocating yung motor to. So baka yun lang yung ano niya, issue. So yan guys, hiniwalay na natin yung motor. So yung motor, okay naman eh. So sa tingin ko kasi ang issue dito, nandito tayo sa pinakaano niya. Dito baka may naputol na wire lang dito. So titingnan lang natin to guys. So isa-isahin lang natin to. So yun guys, ang main issue natin is yung pinaka control niya guys, ito. So ito yung pinakasira niya guys. So wala na tayong magagawa dito sa control na to. Yung pinaka controller niya, nandito yung naka-seal dito yung kanyang component. So nandito yung magnetic switch niya. So yan, dito yung magnetic switch niya. Ayan din mag-function. So wala na siya ditong, wala kang makukuha ditong voltahe. Pag nag-supply ka rito ng 12 volt, 13.6 dito sa out dito, kahit ninamagnet ko sa dito guys, so wala talaga siya. So kahit ginagamitan ko na siya ng magnet para yan, minamagnet ko siya dito para makita kung may supply yung tatlong connector dyan. So wala pa din. So ganito guys. So kasi guys, ang motor ko, so ito yung motor ko. So yung motor, okay guys, pag sinuplayan ko siya dito, guys, gumagana siya. So meaning gumagana okay yung motor ko. So hindi siya stuck. Kasi pag inano ko, pag sinusuplayan ko siya ng ganyan ng ano guys, voltahe niya, ayan, okay, gumagana siya. Pag sinuplayan ko dito, yung common, ito yung reverse at saka forward, so gumagana siya. So ang issue ko is yung control niya. So yung control niya, kahit supplyan ko siya dito ng 12 volts, pero pag sinwitch ko yung magnet dito, pag minamagnet ko siya, kasi ito guys, magnetic type to eh. Itong switch na to, pag nilapit mo to, kasi sobrang kalawang kasi siya guys eh. Alam mo, binabad ko na siya ng oil. So okay naman yung ano, malambot yung ano niya ito, pero ang problema ko talaga yung pinaka-control niya na damage na. Ito guys, nadadamage to mga ganitong controller pag ino-autoclave. So once na ganitong item, kailangan kasi ito nila ino-autoclave eh. So depende sa hospital, kasi dito sa amin standard ng gamit namin dito is ino-autoclave namin. So ino-autoclave talaga to. So walang ano, kasi kailangan kasi ng ano dito, mahigpit yung ano dito, yung infection control eh. Kung pwede naman sanang lilinisin lang to ng Sidex o yung alcohol 70%, tapos iyan na. Pero kasi ito autoclavable to, required din naman ng ano, ng hole ng CONMED na kailangan, pwede siyang i-autoclave. Pero nga ang problema nga dyan, hindi nga siya tatagal. So yun, babalik na lang natin para anuhan natin guys. So yan, ganyan lang yan man. Ganyan lang yan guys, oh. Yan, kaganyan lang yan, tapos nakasalpak dito guys. So yan, kaganyan lang yan dito. Yan, nakasalpak lang yan dyan guys. Yan lang, oh. So okay lang naman sa tanggalin, madali lang sa tanggalin. Ang problema lang talaga natin is sira na yung component na to guys. Itong component na to ang may problema. So wala tayong pampalit nito. Yan mo, saka naka-rimachi. Hindi mo siya pwedeng buksan
Naka-Rimachi yung pinaka ano niya. Nandito sa loob yung pinaka electronic nito. Ito yung pinaka ano sa Conmed na drill. Yung hole 50 nila kasi nga disposable na tong mga ganito. Hindi mo na siya pwedeng buksan dahil naka-Rimachi na siya. Naka-Rimachi siya dyan. So, kahit tanggalin mo yung hinang dito, hugutin mo to, ang problema mo dito is naka-Rimachi. Hindi siya nabubuksan, guys. So yan, hindi na natin mare-repair yan. Hindi tulad nitong ganito ba, guys. Hindi tulad ng mga ganito. Pag hinugot ko to, kasi yung electronic nakasama. At saka yung electronic nito, guys, nakabalot lang to ng rubber. Yung yung waterproofing rubber lang. Pero pwede mong buksan. Kaya nare-repair ko yung mga ganito. Pero ito, first time kong mag-open ng ganito, mag-repair ng ganito. Actually, tatlo to, isang yung pang-orto. Meron din tong ibang kasama pa na ano. Pero okay pa yung dalawa. So, ito yung pang-orto ang nasira kasi ito yung laging gamit dahil ito yung pambarina ng buto. So, yun. No choice. Hindi na natin magagawa, guys. Yan ang ano nito. So, pinag-request mo lang sila ng bago. Kasi nga, pag ito ang nasirang controller niya, wala na tayong magagawa, guys. Kasi hindi natin nabubuksan pala. Ang akala ko kasi pwede kong buksan to. Kailang naka-Rimachi. Ito yung magnetic switch sa loob, nandito. Tapos yung electronic, kasi meron tong yung reverse, forward, tapos yung parang yung parang pang-cut na. Meron tong option. So, ito yung pinaka-controller niya. So, kung gusto mong mare-repair, mag-request ka ng ganito. Pero hindi na siya advisable, mag-request ka pa ng ganito, bibili ka pa. So, buti kung nagbibigay ang Conmed ng ganito. Hindi naman siguro sila nagbibigay. Ayun, may part number naman siya. Ayan. Meron siyang part number. Serial number 945591. Ayan. Tapos meron siyang part number na FR07200B. Ayan. Ito yung ano niya. Wala na. Hindi natin magagawa yan, guys. Ibalik ko na lang siya. So, kung stock lang sana to, guys, kung nag-stock lang sana to, madali lang, walang problema. Kung okay yung controller mo, magagawa mo. Kasi ang problema nito, ang pinaka-controller mismo ang sira niya. Yung ano niya, yung pinaka-electronic component niya sa loob. So, at saka hindi natin ma-open kasi naka-Rimachi yung bakal. So, yung motor, okay. Okay sana to. Okay pa yung motor, hindi sa stock. Pag sinuplayan ko siya dito, negative, forward, reverse, gumagana. Gumagana siya. Ang problema ko lang is yung controller. So yun, guys. Bigo tayo ngayon sa pag-repair ng ganitong hole 50. So bigo. Sayang yung pagod ko dyan. Pero at least na try ko yung sarili ko na kung pwede ba siyang gagawin. So talagang matindi yung ginawa ng Conmed. Talagang yung board niya Rimachi, hindi siya mabubuksan. So yun lang, guys. So wala tayong magagawa sa mga ganitong drill na Conmed. Basta ang problema niya is yung control. Pero pag nag-stack lang yung motor niya, yan, nag-stack lang to, tapos okay yung controller mo, magagawa mo, guys. Kayang gawin. Ayun, hanggang dito na lang.